Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Maisha Amir from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you, April 1 to 15, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito. Lobster, financial pinch. Uy, may financial pinch ka. Ang hindi man naganap o nangyari at hindi tumugma. Ibig sabihin, hindi nyo energy. Tsaka gawin nyo lang itong guide, no? Kami mga tarot reader ay tagabigay lang po sa inyo ng guide. Kumbaga, kayo pa rin ang kikilos para magkaroon ng pagbabago sa inyong buhay. Uy, Ant. Work, achievement, and success. Siguro may mga ginagawa ka na, no? Na siguro you are thinking advantage sa mga gusto mong mangyari into your future. Maaaring may mga pinaghahandaan ka na, o may mga ginagawa ka na, para baka may dumating na tilubyo, o may dumating na mga problema, ay nahandoon ka na, no? Yan, may mga wino-work out ka to achieve or to success ito, no? Paghahanda. Deep friendship with someone of the same sex. Yan, maaring may tao na makakausap mo, no? Maaring maglalabas kayo, union, magtiti kayo, o paglabas, ganyan, na maaring kung babae ka, babae rin siya, lalaki siya, gano'n. Lalaki siya, o ganun nga. Lalaki ka, lalaki siya. Ano ba yan, ate? Slowly but surely getting ahead. May mga sitwasyon na nagiging mabagal para sa inyo, no? Siguro, andito kasi dito siya nakatingin siya sa nakaraan. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na naging mabagal o nagiging mabagal yung resulta. Baka may mga hinihiling kayo o may mga dinidesire pa kayo sa past situation nyo na nagiging mabagal yung resulta noon, no? O nagiging mabagal yung mga actions. Ganyan, baka may hinihintay kayo, kung ano man yung sitwasyon. Or sa iba naman sa inyo, slowly but surely na kailangan mong kumilos or kailangan mong magkaroon ng improvement either to your health, sa pera mo man yan, sa family man yan, ganyan. Kailangan lang din is effort and hard work. Siguro nagkakaroon o magkakaroon ng mga progressing, no? Sa nakikita ko, may mga pinaprogress ka ngayon. Pero you're still nandun naman yung calm and still mo na naghihintay ka and patiently waiting ka dun sa bagay na yun. Hindi ka nagmamadali. May mga bagay na hindi mo minamadali this time. Sa nakita ko dito, and spiritual love. Maring ito si Tipa, tsaka ito si isa, or into your family, sa mga kaibigan mo, ganyan. And also when it comes to sa'yo is, it's more on maturity, ang nakikita ko dito, and also Lily is a peace, kumbaga, kasi white yan. Ibig sabihin, is magkakaroon ng peaceful or mental peace this time, no? Sa nakikita ko dito. Waiting for news, package, and letter. Maaaring may mga hinihintay ka, no? Na baka ito yun. Baka ito na hinihintay mo, baka parating na siya dito. Nagiging slow lang, baka parating yun. Baka yan yun. O ano man yung mga hinihintay mo. Reconciliation. Ibig sabihin, nandito si Tipat, no? Sa nakita ko dito. And may mga pag-uusapan kayo sa nakikita ko dito. Yan, maaring karelasyon mo, maaring pamilya mo, maaring friend mo, ganyan. O mga nakakasalumuha mo, maaring magkakaroon ng pagkikita or may reconciliation o may mga pag-uusapan. Kung sino man yan sa buhay mo, may mga ganun ako nakikita. Baka ito na yung magkakaroon ng kayaan or pag-uusap para sa pagkakaroon ng paghahanda, no, sa isang sitwasyon or any situation ipasok mo sa buhay mo to. Ito ko dito.
Tingnan natin ang iba pang card. Oh, the love. Meron tayong 11, 13. Baka related sa itong number na to. O, lucky card mo yan. Ay, number. 24 and 30. Oh, dito na si Lily. Oh, dalawa na yung Lily mo. Diba? Sabi ko sa'yo eh. It's more on maturity and more understanding, no? Sa nakikita ko dito. And also, syempre, andun na yung iba sa inyo is there's a retirement. No, hindi ko alam kung ikaw is nag-retire or someone into your life is magre-retire. Or maybe retirement for a work, for a love life, for emotions, ganyan. Or handin yung ayaw mo na rin makipagdebate at you want to start a new beginning into your life, to focus to a new you, sa mga taong nagmamahal sa'yo. And andun na yung understanding for a retirement, for a discussion sa nakaraan, mga ganon. Baka iba sa inyo ganon sa nakita ko dito. And also, sinasabi rin dito na meron kang mga bagay na paninindigan this time. Kasi may mga umpisahan ka na daw. May umpisahan ka na isang bagay na paninindigan dito. Maaaring ito is related sa mga mahal mo sa buhay or related to a decision making na you want peace. Kasi this is also a peace, diba? Sabi ko sa inyo, this is a peace. And also, handoon din yung situation na may mga tao or ikaw or vice versa is magbibigay ng pagmamahal sa'yo. Yan, and affection. Iba dito is you give love or they giving you a love. And when it comes sa sarili mo, handito yung pagkakaroon ng pagbabalik ng iyong confidence at pagbabalik ng iyong sigla sa nakikita ko dito. And then also, handun din yung situation na kasi this is a more is pagbabalik din niya ng iyong lakas and enjoyment, no? Sa nakita ko dito. Meron ako nakikita na sana hindi ganun kalaki. There's a conflict. May mga debate, may tao ako na nakikita na maaring aabusuduhin ka niya o inabuso ka niya sa nakita ko dito, no? And then also baka kung this is a past relationship, baka gusto niya magkaroon ng pag-uumpisa at paninimula sa inyong dalawa, pero handun ka sa sitwasyon mo na ayaw mo na, no, sa iba sa inyo. Baka ayaw mo na or thinking kayo sa nakita ko, tingnan pa rin natin, no, ganyan. Kasi andito rin kasi si finish eh. Iba siguro sa inyo is ano na lang, pagpapatawad, no, sa iba sa inyo. Andito ka na rin kasi sa sitwasyon na you want to finish yung sitwasyon na yun. If ever this is a laba, yung iba lang, ang nakita ko si this also the finish. Nandun yung understanding na okay na ako, naka-recover na ako, naiintindihan ko na ganyan, para ayaw mo na rin balikan yung nakaraan. Kasi you're starting anew to love yourself, no? Sa nakita ko dito. Baka may nakita ko gustong bumalik sa iba sa inyo. And then also, makakaramdam ka raw ng pain. Hindi ko alam in what way, no? Sa nakita ko dito. Baka iba sa inyo, may sakit kayo sa puso, may sakit kayo sa bandang dibdib, ganyan. O kaya may taong may sakit sa buhay nyo. O kaya may mga because of the debate or a conflict na happen o pag-uusap man yan, eh baka doon ka magkaroon ng konting sama ng loob, no? Sa nakita ko dito. Or maaring may mga gagawin o umpisahan ka ngayon na maaring related into your health issue, na maaring mag-exercise ka na, mag-walk-walk ka, o may mga gagawin ka mga activity na maaring ikasakit ng iyong mga katawan at kalamnan, yung mga ganun. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Aquarius. Iba dito, siguro may umpisahan kayo. Parang, yung iba sa inyo, like a boss, leader, ang nakikita ko dito. Or someone, no? Ako nakita na magkakaroon ng bossy type. A person who is bossy type. Meron ako nakita dito. Pero nandito ka na sa pagbabalik ng iyong sarili eh. Tingnan natin ang energy mo. Meron tayong Virgo, Pisces, and Capricorn. Energy. Okay.
Ano yun? Okay, ang energy mo. Magician. Andito ka, ang energy mo siguro, you are manifesting to do something into your life, no? Sa nakikita ko dito. Yeah, may mga minamanifest ka na medyo nahihirapan ka this time to decide, o may mga bagay o sitwasyon ka na nahihirapan kang i-let go. Ganyan. Kumbaga magkakaroon o nagkakaroon ng delay sa'yo, or there's a manifestation na maaring ma-delay sa'yo this time sa nakikita ko dito. Ganun. Pero ang sabi dito, you need to take it action. Ito, no? Kasi there's a new beginning. Kumbaga, it's up to you to make it happen. Yung bagay na yun. Ang needed lang dito is, kasi because of the delay happen into your life, sa nakikita ko dito, maring may mga ina-actionan ka, kaya medyo may delay ako nakikita. Hindi ko lang maano kung mayroon kang, siguro iba dito, there's a travel na maaring makancel, o may mga gagawin o actionan ka na pwede siyang makancel sa nakikita ko dito. May mga unfinished business kasi ako nakikita dito sa iyo eh. Siguro ito yung time na ina-action mo siya, baka because of the health issue, ganyan sa iba sa inyo, o ando yung sitwasyon nyo na may mga gusto kayong i-pursue o i-start na isang beginning sa buhay nyo, pero halimbawa business, halimbawa travel, di ba? Kumbaga bago yon, either ikaw is may financial problem at hindi mo magawa yon, or meron kang another situation na kailangan mong asikasuhin bago mo tapusin yung bagay na yun, kasi may unfinished business ako. Bago mo umpisahan yung bagay na yun, kasi may unfinished business ako na nakikita sa iyo, sa nakita ko dito. Nagkakaroon, ang energy mo rin is also nagkakaroon ka ng mental trap, kasi may mga gusto ka ng umpisahan, o may mga gusto ka ng gawin o actionan this time sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko parang you want to withdraw something, parang gusto mo na mag-escape o mag-let go o mag-withdraw o mag-walk away sa isang bagay o sitwasyon mo na medyo nahihirapan ka na ata dito sa nakita ko. Parang gusto mo nang ibalik yung dating ikaw. Ganyan. Pero ngayon kasi nakita ko, delay pa to. Yung manifestation mo, delay pa siya. Parang may inuuna ka ata, o may uunahin ka pa muna dapat. Hinalat ako. Kaya energy mo is manifesting. Ganun. Na matapos na yung mga pinagdadaanan mo. Tingnan natin ang parating. Hindi siya umano. Lumikit lang. Tingnan natin. Anong parating? Yan. Nakisama ka card. Parating sa inyo. Ano yun? Uy! Okay. Okay. Ang parating sa'yo is ibig sabihin, may isang bagay sa buhay mo, sa nakikita ko dito, na magkakaroon ka na ng development. Ibig sabihin, may biglaang nangyari sa buhay mo, no? Sa nakita ko to, na unti-unti na siyang magkakaroon na siya ng development sa buhay mo. Ganyan. Kasi sa nakikita ko dito is, nagiging matatag ka na this time. Sa nakita ko to, and you are now more focusing into yourself. Halimbawa, ang nakita ko dito halimbawa, nagpa-doktor ka, nagpapa-hospital ka, o na-confine ka. This time kasi nakita ko nagkakaroon na siya ng development doon sa bagay na yun. Kumbaga, you are focusing more na magkaroon ka ng self-care sa buhay mo, and then also nagkakaroon na ng healthy lifestyle sa buhay mo, kaya nagkakaroon na siya ng, slowly nga siya, dito si Tortoise, slowly siya pero nagkakaroon siya ng development, no, dun sa bagay na meron ka sa ngayon, kasi nagiging emperor ka dito sa nakita ko dito. And also, sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo, meron daw mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na medyo nagkakaroon ng frustration o nagkaroon ka ng mental trap doon sa bagay na yun.
Pero ang nakikita ko dito, if you plan and you are focusing and take it action sa bagay na yon, kasi you have a wisdom naman to clarity yung mga project na yon, or mag-focus ka doon sa decision mo na yon, ang nakikita ko dito, magiging okay siya sa nakikita ko dito. Kaso, thinking, medyo ano pa siya, nagkakaroon ka ng pagkalito, no, dito sa sitwasyon. Siguro nga because of the unfinished business. Yun. Parating din sa'yo, may biglang makikipag-usap sa'yo na isang tao, or makakakuha ka ng information sa isang tao na nasa distansya, no? Ang nakita ko to na maaring, nasasaktan ka o masasaktan ka dun sa pag-uusap. Or maari itong tao na to, matagal ka na niyang sinasaktan, no? At maaring magkaroon kayo ng pag-uusap na maaring ito is related to a money, or related to a child, or related sa mga pagpapasya o mga pagbabago. Kasi ang nakita ko dito, is there a decision making? Ako nakikita dito. May decision making. May pagpapasyahan daw kayo. Mayroong taong, may tao dito na makikipagkita sa'yo. Iba sa inyo, maaari makikipagkita sa inyo, boss nyo, asawa nyo, magulang nyo. Ganun, sa nakita ko dito. Maaari hindi, mayroon ako nakikita dito na meron kayong pag-uusapan. Yung iba, hindi lahat, related ang papers and document. Parang may ganun ako nakita. Yun. Tingnan natin ang dapat iwas. Dapat iwasan ni Aquarius. Dumidikit yung card sa kamay ko. Thank you. Dapat iwasan, lovers. Tawa ako dun, Ano ba yan? Teka lang, tingnan natin kung ano ibig sabihin yan. Ano yan? Ba't ito dapat niya iwasan? Okay. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kayang i-accept hanggang ngayon, no? Sa nakita ko. And this is, iwasan mo din yung hindi ka mag-focus to a positive motion or mag-trust sa intuition mo. Sa nakikita ko dito, focus to yourself, focus ka sa health mo, sa pera mo, sa stability mo, and mag-focus ka to control yourself and be confident, and iwasan mo din yung ma-impatient ka sa nakikita ko dito. And then iwasan mo rin yung mga lungkot sa nakikita ko dito. May mga tao ako nakikita na dapat mo daw iwasan. Mari itong tao na to is nagkaroon siya ng issue when it comes sa'yo, no? Sa nakikita ko, iwasan mo rin daw itong tao na to. Marami kang gustong iwasan, no? O may mga taong dapat mong iwasan. Kumbaga, sa mga tao na nakakasalamuha mo dito is iwasan mo daw na hindi mo ipakita na you are strong person. Hindi ko naman sinabi na makapag-away ka kasi wala namang away ako nakikita dito. Pero show your strength, sinasabi dito. Kailangan always kang matatag, focusing, and kailangan sa'yo is to move forward to success. Kumaga, you need to take it action dito. And in more on acceptance, ang nakikita ko dito. Ayan. Tingnan ko bakit. Bakit po niya sinasabi? Okay, iwasan mo din daw yung mga tao na wala silang magandang plano when it comes sa'yo. Sa nakita ko dito. Yun. Kasi may tao dito na need lang niya ng suporta mo. Sa nakito, iwasan mo daw yung mga tao na yun na need ka lang niya because of the support, because of the money, ganyan. Iwasan mo din yung magkaroon ng you feeling lonely and feeling alone. Sa nakita ko dito.
Iwasan mo din yun. Isa time na rin kasi na magkaroon ka ng starting a new beginning into your life. And iwasan mo yung hindi mo kayang mag-another path or hindi mo kayang i-withdraw o umalis o mag-skip sa isang sitwasyon mo na hindi ka na nagiging masaya. Yun. And this is a time to try a new path, kumbaga, try a new situation o decision o pananaw sa kinabukasan. Baguhin mo. Ganyan. Huwag ka mag-focus sa mga disappointment o sa sadness o sa nakaraan. Ganyan. Tingnan natin ang love. Tsaka huwag ka magpapakontrol dito. O, iwasan mong makontrol ka ng ibang tao. Tandaan mo, mas malakas ka sa kanila at huwag ka magiging mahina para sa kanila. Kamusta ang love ni Aquarius? Nako. When it comes to a love, medyo hindi maganda. Tandaan nyo, palagi tayong vice versa, ha? Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko sa dito is may isa sa inyo is na stagnant in a relationship kung kayo is nagkahiwalay nito. Sa nakita ko to, isa sa inyo or magkasama kayo, isa sa inyo is na-stagnant or nagkakaroon kayo ng chaos or hindi pa talaga yung sitwasyon na you are not accepting, no, sa nakikita ko dito kasi biglaan yung mga nagganap o nangyari, no, sa nakikita ko dito nagkakaroon ka ng chaos sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo kasi you still remember yung mga nangyari sa inyo, no? Siguro hindi nyo nare-revisit mo yung mga nangyaring situation, ganyan. Sa nakita ko dito, happy and bad situation yan, maaring naalala mo yun. Nagkakaroon ng burnout dito sa relationship na to. Is more on anxiety, no? Sa nakita ko dito. As in yung iba dito, nagkakaroon ng exhaustion or nagkakaroon ng chronic stress kasi hanggang ngayon ay naaalala pa rin nila itong relationship na ito sa nakikita ko dito. And then, kung kayo naman is magkasama nitong tao na to, sa nakikita ko dito, nagiging masyado kang understanding sa kanya. No? Kumbaga, pinagbibigyan mo yung kanya mga kapritsyo. Kapritsyo? Ano nga ba yung kapritsyo? Basta yun, yun ang pumasok sa utak ko Kapritsyo, yung mga gusto niya, parang ganun, di ba? Yung mga ganon, naging masyado ka understanding kahit siya is alam mo na wala siyang ganon ka-focusing to a plan sa inyong dalawa sa nakita ko dito. Kasi ang nakikita ko dito is maaring palagi kanya pinaghihintay, ganyan, no? Maaring itong tao na to kung saan nagpupunta, kumbaga hindi siya totally nakapokus sa'yo, no? Kumbaga may mga bagay o sitwasyon na may mas nagkakaroon siya ng interest or mas gusto niyang gawin, no, sa nakita ko dito. Medyo may pagka-immature itong tao na to, no, sa nakita ko. Yun, when it comes to love, ganun. And then also, this April din is baka magkaroon ka ng communication sa mas bata sa'yo. Magkakaroon kayo ng mga pag-uusap. Ganyan. Magkakaroon ng pag-uusap na maaring related to money. Baka hihingi siya ng tulong sa'yo or tutulungan mo siya sa nakita ko dito. Pero merong pagkikita or communication. Baka biglang may connect sa'yo na mas bata sa'yo. Ay, bakit ko na ano to? Tingnan natin ang iyong kaperahan. Kamusta ang money ni Aquarius? Baka yung iba dito, baka biglang may manghiram sa inyo. Ng utang. Kung hindi man siya sa pera, o hingi lang siya ng tulong. When it comes to your money, ay, ano ba yung money mo? Okay, when it comes to your money, medyo hirap ka ata.
Okay, when it comes to your money, nandito ka naman sa sitwasyon mo na you still keep fighting, no? Na kahit na yung pera mo eh medyo palabas ang nagaganap o nangyayari dito sa nakikita ko dito, no? Medyo palabas kasi siya eh. Ang nakita ko dito, ang pera mo is hindi siya um, nagkakaroon ng malaking bunggay news. Kasi, ba't ko nasabi, tingnan nyo, sige, kayo tumingin may growth ba? Kasi maraming philosopher, no? Yung maraming nagmamarunong kasi. Kaya pinapakita ko sa'yo, o sige, mag-ano kayo, yung mga nagpipilosopo dyan. Maganda ba? Yun, ang nakikita ko dito, yung pera mo ay palabas. Kaya medyo, ang nakita ko, you keep fighting, kahit na nagiging palabas siya, dito sa ano mo, nagiging ano lang siya, parang alam mo yung nag-i-stay. Ganun, hindi ko nakikita yung growth, pero you're standing strong when it comes to your money sa nakita ko. Hindi naman yung pag-aalaga mo sa money mo sa nakita ko. Oo, minsan, emotional sa nakita ko. Kasi may mga biglaan din kasi na gastusin no, sa nakikita ko dito. No, maaring may mga binibigyan ka ng pera, sinusuportahan, baka may nag-aaral, o kaya may mga sitwasyon na bigla ang nagaganap o nangyayari. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito, yung pera mo, ito matapon dito. Sa nakikita ko dito. Yun. Kaya, ang sabi dito ay, kasi siguro, may mga pinagbibigyan ko, tinutulungan, no, sa nakita ko dito. Kasi, pero kung titingnan ko sa inyo, may pera naman kayo. Ayun. May pera kayo, kumbaga, dito yung pagkakaroon nyo na, hindi naman siya nasasayad. Hindi ko nakikitang nasasayad. Hindi. Kasi, andito yung sitwasyon na you are care dito. Mahirap, kasi may mga biglang gastusin sa nakikita ko dito. Andun naman yung kontento, nakakakain ka naman, no, nabibili mo naman yung gusto mo sa nakita ko dito. Baka nga iba dito mayaman no, or mayaman yung pamilya nyo sa nakita ko dito. Yan, kasi may mga tinutulungan ka, baka may mga tinutulungan ka, pinagbibigyan ka, ganyan, sa nakita ko ito. Kaya siguro, o may mga pinagkagastusan kasi mayroon din ako dito nakikita na sinusuportahan mo, either matanda sa'yo or nandito na kasi yung bata. Ganun. Kaya minsan siguro dumadating ka sa point na nagkakaroon ka ng financial problem kasi palabas siya, no? Ingat pa rin din. Pero wala tayong magagawa kasi kapag may mga biglang gastusin Ingat pa rin kayo sa pera nyo. Hanggat maaari. Baka iba dito kasi because of the illness, no? Kung may sakit kayo sa nakikita ko dito. Pero there's a new horizon ako nakikita sa iyo dito. Kaso, may tao dito na gusto niya ng suporta. Sinungaling to. Sana hindi kayo manakawan o madaya when it comes to money. Ay, ano ba yan, anak? Ulit ang mga anak mo. Yun. Iba sa inyo siguro nanakit yung likod nyo, ulo, paa, o may taong may sakit. Opportunity. Naku, opportunity. Opportunity ayan. Ganyan natin. Ano pong ibig sabihin? Okay. Ang opportunity mo is meron ka daw isang sitwasyon na gusto mong i-pursue o gusto mong mag-iba ng landas o journey sa nakikita ko dito, no? Kaso, naguguluhan ka o nalilito ka dito sa nakikita ko ito. Yun ang opportunity mo. Pagkagulo sa tatahakin mong landas dito sa sitwasyon na to. Pero it's up to you to make it happen. Kumaga, magkakaroon ka ng mga plano, no? Kaso, medyo nahihirapan ka atang magdesisyon kasi nakita ko is naguguluhan ka. Maaaring may mga hinihintay ka pa sa nakikita ko dito. Yun. And then also, meron daw na taong makikipag-usap sa'yo na may hidden motive o tao siya na medyo in a distance Hindi ko lang alam kung nasa ibang bansa siya o nasa ibang lugar siya sa nakita ko dito o
kalapit baryo man yan o ano man yan. May taong kakausap sa'yo na mayroon siyang hidden motive or may hidden agenda siya sa'yo. Sa nakita ko dito. Maaaring itong tao na to, may mga pag-uusapan kayo na maaaring related to money, paghihingi ng pera, pangungutang, or territorial, ganyan sa nakita ko dito. Or maaaring itong tao na to is inaalagaan mo na siya o inalagaan mo siya in the past o hindi. Kasi nakita ko yung caring mo sa kanya sa nakita ko dito. Yan. Ingat ka kung sino yung mga makakausap mo sa nakikita ko dito. Kasi parang may hinihintay rin siya. Paano itong tao na to? May problema to sa pera sa nakikita ko dito. Yun. May problema siya sa pera. Baka kakausapin niya because wala siyang pera. Baka manghihingi o manghihiram siya sa'yo. Dito, ang also opportunity mo is kumbaga dito yung may mga sitwasyon na ay yung parang hindi ka may gusto kang fokusan pero it's a lack of clarity to. Sa nakikita ko dito. Sana hindi ka malostot dito, no, sa nakikita ko dito. Tsaka, wag kang magkaroon ng creative block dito. Ganyan. Baka magkaroon ka ng, nakikita ko dito, meron kang sigurong kakausapin na magkaka-doubt ka sa kanya. Trust to intuition na dito, Advice. Patay tayo dyan. Bakit po? Okay. Okay, when it comes to an advice, ang nakita ko sa'yo dito, nagkaroon na talaga ng separation or nagkaroon ng mga unexpected changes when it comes to a family, to a trabaho, o sa mga family unity man yan, o sa pera mo man yan. May mga nangyaring unexpected change, nagkaroon ng mga conflict in the past, na nakikita ko dito, and also, is nagkaroon din ng paghihigpit. Ba't naging ganito yung boses ko? Nagkaroon ng paghihigpit. Sorry Nagkaroon ng paghihigpit and this is now you are starting a new beginning into your life to love more yourself. So nakita ko dito, andito na rin yung nagkakaroon ka rin ng renewal sa buhay mo and there's a new horizon into your life. So nakikita ko to and you're standing strong. Handito ka na sa sitwasyon mo na may mga ikakat ka na at maaring inalis mo na itong tao na to sa buhay mo kasi you are more focusing into yourself this time sa pag-aalaga sa sarili mo, sa nakikita ko dito, sa pagbabago sa buhay mo, and more love mo na yung sarili mo this time, no? And the advice, nasabi ko na naman din, no? Alisin mo yung mga hindi na kailangan. Diba? You need to love more yourself, starting a new journey sa nakikita ko dito, and manindigan ka, depensa mo yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo sa mga tao na pwede kang i-force, no, sa mga bagay na gusto nila sa nakita ko dito. And also, make a new horizon sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko dito in the past, may mga tao o may tao na hindi ka pinahalagahan, no? Mga tao na binaksap ka, niloko ka, pinagtaksilan ka, nagkaroon ka ng mga deep wound in the past and now, andito ka na sa sitwasyon mo na nagkaroon o meron ka ng boundary sa kanila, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. And put boundary, syempre. Sinasabi nito, put boundary. And syempre, andito rin yung may ibig sabihin, in the past, nakita ko dito na maaring nagkaroon ng mga harassment, ganyan, no, nagkaroon ng mga rock bottom, as in, hindi naging maganda pala yung buhay mo in the past. Sana iba dito okay na kayo kasi andito na si Ace, sabihin nagiging okay at magiging okay na kayo. Basta tatandaan mo, you are worthy, no, dito sa nakikita ko dito. Start a new beginning. And also, may paparating sa iyo na good news, no, sa nakikita ko dito. As long as you are standing strong dito, may good news happen into your life. Siguro within a month, 1 month, or by October, November, ako nakikita dito. May mga mangyayaring sitwasyon na magiging maganda. Ingat ka ha. May tao dito na okay.
Okay, you're starting to move on sa nakita ko dito. May isang sitwasyon na aalisan mo kasi it's not working to you anymore sa nakita ko dito. And you are taking to the higher path. May mga ilelet ko ka na dito sa buhay mo. Kasi may healing ano sa nakita ko to. Maaring may tutulong sa'yo o may tutulungan ka na tao na kailangan mag-heal. Yan. O may kailangang magkakaroon na malaking pagbabago sa buhay mo sa nakita ko dito. Sa pagle-let go mo, may mga bago kang makikilala daw. Maaring tatlong tao sa nakikita ko dito. May tatlo or maaring may tatlong tao dito na super care sa'yo. No, yun ang nakikita ko. Arigatou naman, God bless.